Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong tambang ang napaulat sa hilagang bahagi ng Mali matapos salakayin ng mga armadong grupo ang isang malaking hanay ng mga sasakyang militar. Ayon sa mga pahayag ng mga rebelde, dose-dosenang sundalo ang napatay o nabihag sa sagupaan. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang kabuuang bilang ng mga nasawi at bihag. Itinuturing ang insidente na isa sa pinakamalalang pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan sa mga nagdaang buwan. Kinumpirma ng hukbong sandatahan ng Mali ang marahas na pag-atake. Sa inilabas nitong pahayag, sinabi ng militar na hinarang ng mga armadong grupo ang hanay ng mga sundalong malian at ng kanilang mga dayuhang katuwang sa seguridad sa isang liblib at mapanganib na bahagi ng rehiyon ng Gao. Agad umanong naglunsad ng ganting salakay ang militar upang matulungan ang mga natitirang tropa at mailayo ang hanay ng mga sasakyan mula sa lugar. Dalawang magkahiwalay na armadong pangkat ang umako sa pananagutan sa likod ng operasyon. Ang Azawad Liberation Front o FLA at ang JNIM, isang grupong kaanib ng Al-Qaeda, ay naglabas ng mga pahayag na nagsasabing nagsagawa sila ng magkakaugnay na pag-atake. Ayon sa kanila, maraming sundalo ang napatay o nabihag at ilang kagamitang militar ng Mali ang nawasak o nakumpiska. Ayon kay Mohamed El Maulaud Ramadane, tagapagsalita ng FLA, maraming sundalo ng pamahalaan ang nasawi sa engkwentro habang ang iba ay nadakip ng buhay. Sinabi rin niyang ilang sasakyang militar, kabilang ang mga sasakyang nakabaluti, ang nawasak o nakuha ng mga rebelde sa maayos pang kalagayan. Hindi pa malayang nakukumpirma ang lawak ng pinsalang kanilang iniulat. Bilang tugon, naglunsad ang militar ng Mali ng mga tiyakang pag-atake laban sa mga posisyon ng mga armadong grupo sa lugar ng Tambang. Ayon sa hukbo, pinuntirya nito ang 3 posisyon at napatay umano ang ilang mandirigma. Sinabi rin ng militar na nakawala mula sa bitag ang natitirang hanay ng mga sasakyan at naipagpatuloy nito ang paglalakbay. Hindi pa independyenteng napatutunayan ang mga detalyeng ito. Samantala, mabilis na kumalat sa internet ang mga bidyong ibinahagi ng mga rebelde. Makikita umano sa mga ito ang ilang sundalong nakahanay at tila sumusuko habang napalilibutan ng mga armadong lalaki. Sa isa sa mga video, tila makikita rin ang mga armadong lalaki na nagpapaputok sa mga sundalong nakahandusay sa lupa. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang pagiging tunay at buong konteksto ng mga video. Iniulat na umalis ang hanay ng mga sasakyang militar mula sa hilagang bayan ng Anefis at patungo sana sa lungsod ng Gao ng harangin at tambangan sa gitna ng malawak na disyerto ng Sahara. Bagaman hindi pa malinaw ang kabuuang kargamento nito, ang pagkakaroon ng malalaking tanker ng gasolina ay nagpapahiwatig na nagdadala ito ng panggatong at iba pang mahalagang supply para sa mga tropa. Ipinapakita ng insidente ang lumalalim na koordinasyon sa pagitan ng mga separatistang Tuareg ng FLA at ng JNIM na kaanib ng Al-Qaeda. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, ang ganitong pakikipagtulungan ay maaaring magdulot ng mas malaking banta sa katatagan ng bansa, lalo na sa pamahalaang militar na kasalukuyang namamahala sa Mali. Bukod sa mga sundalong malian, sinabi ng mga rebelde na kasama rin sa tinambangang hanay ang mga tauhan ng Africa Corps ng Russia. Ang puwersang ito ang pumalit sa malaking bahagi ng papel na dating ginagampanan ng Wagner Group sa Mali. Matagal nang nagbibigay ang Russia ng suportang militar sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasanay, pagpapayo at pakikilahok sa mga operasyon sa lupa. Ang Mali ay isang bansang walang baybayin at bahagi ng rehiyon ng Sahel, isang malawak na lupain sa timog ng disyerto ng Sahara. Sa mga nagdaang taon, naging sentro ang rehiyong ito ng matinding karahasan mula sa mga grupong ekstremista na naglalayong palawakin ang kanilang impluwensiya at kontrol sa teritoryo. Nagdulot ito ng malalim na krisis sa seguridad sa Mali at sa iba pang bahagi ng Africa. Sa hilagang bahagi ng bansa, ilang taon nang nakikipaglaban sa pamahalaan ang mga separatistang grupong pinamumunuan ng mga Tuareg. Layunin nilang magtatag ng isang malayang estado na tatawaging Azawad. Noong Nobyembre 2024, opisyal na nagsanib ang ilang pangunahing grupong separatista upang buuin ang Azawad Liberation Front o FLA at palakasin ang kanilang kampanya laban sa militar. Ang pinakahuling tambang ay bahagi ng serye ng mararahas na pag-atake laban sa mga puwersang pansiguridad ng Mali sa mga nakalipas na buwan. Noong Abril, naganap din ang isa sa pinakamalalaking magkakaugnay na pag-atake sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada.
Ipinakita nito ang lumalawak na kakayahan ng mga armadong grupo na magsagawa ng sabay-sabay at masalimuot na mga operasyon. Hindi matatawaran ang estratehikong kahalagahan ng rutang nag-uugnay sa Anifis at Gao para sa militar ng Mali. Ang pagkawala ng kontrol o patuloy na pagiging vulnerable ng rutang ito ay maaaring maging malaking dagok sa kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng pagkain, bala, gasolina at iba pang supply sa mga tropang nakatalaga sa malalayong kampo sa hilagang bahagi ng bansa. Ayon sa ilang tagasuri ng heopolitika, hindi pa napahupa ng pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Africa Corps ng Russia ang karahasan at kawalan ng seguridad sa Mali. Patuloy pa rin ang mga pag-atake sa kabila ng pag-alis ng malaking bahagi ng mga puwersang kanluranin. Dahil dito, nananatiling mahirap ang kalagayan ng mga karaniwang mamamayan na naiipit sa labanan ng pamahalaan at ng iba't ibang armadong grupo. Ang patuloy na kawalan ng katatagan sa Mali ay nagdudulot din ng matinding pagkabahala sa mga karatig bansa sa kanlurang Afrika. Nangangamba ang maraming pamahalaan na maaaring lumampas sa kanilang mga hangganan ang karahasan, lalo na habang patuloy na naghahanap ang mga grupong ekstremista ng mga bagong lugar upang palawakin ang kanilang mga operasyon at impluwensiya. Sa kabila ng mga pahayag ng tagumpay mula sa magkabilang panig, nananatiling nasa malaking panganib ang mga sibilyan. Ang patuloy na labanan ay maaring magdulot ng panibagong paglikas sa mga apektadong pamayanan at magpalala sa umiiral na krisis pangkatauhan. Maraming residente ang nahaharap sa kakulangan ng pagkain, gamot, malinis na tubig at ligtas na matutuluyan. Ang pagpapalaganap ng mga bidyo ng pagsuko at pagkabihag ay naging mahalagang bahagi ng kampanyang pang-impormasyon ng mga rebelde. Ginagamit nila ang mga larawang ito upang ipakita ang kanilang lakas, makahikayat ng mga bagong taga-suporta at pahinain ang moral ng mga sundalo ng pamahalaan. Gayunman, nagbabala ang mga eksperto na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng nakikita sa internet nang walang sapat na pagsusuri at malayang pagpapatunay. Sa kasalukuyan, nahaharap ang pamahalaang militar ng Mali sa matinding presyur na patunayang tama ang desisyon nitong kumala sa mga tradisyonal na alyansang kanluranin, kabilang ang pakikipagtulungan nito noon sa Pransiya. Ang kabiguang mapigil ang paglawak ng mga armadong grupo ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko at magdulot ng mas malalim na pagdududa sa kakayahan ng pamahalaan ang krisis. Nagbabala ang mga eksperto sa seguridad na kung hindi mababago ng pamahalaan ang kasalukuyang estratehiya nito, mas marami pang teritoryo ang maaaring malagay sa panganib na mapasakamay ng mga armadong grupo. Ang patuloy na koordinasyon sa pagitan ng FLA at JNIM ay nagpapakita na nagiging mas masalimuot at mas mahirap sugpuin ang banta sa seguridad sa pamamagitan lamang ng puwersang militar. Sa kabuuan, ang madugong tambang sa Hilagang Mali ay malinaw na paalala na nananatiling malayo ang pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon ng Sahel. Patuloy na susubaybayan ng mga susunod na hakbang ng pamahalaang militar ng Mali at kung paano nito haharapin ang lumalalang krisis na nagbabanta sa seguridad ng buong kanlurang Afrika. Sinabi ng militar ng Mali na matagumpay nitong nabasag ang pagkubkob ng mga rebeldeng grupo sa isang estratehikong base militar sa hilagang bahagi ng bansa. Ang sinasabing tagumpay na ito ay inanunsyo ng pamahalaang militar sa gitna ng patuloy nitong pakikipaglaban sa mga separatista at militanteng grupong may kaugnayan sa Al-Qaeda. Matatagpuan ang estratehikong base militar sa bayan ng Anefis. Mahalaga ang lokasyong ito dahil nasa pagitan ito ng Kidal na kontrolado ng mga separatista at Gao na nasa ilalim ng pamamahala ng pamahalaan. Dahil sa kinalalagyan nito, mahalaga ang Anifis sa paggalaw ng mga tropa at supply sa pagitan ng dalawang pangunahing lugar sa Hilagang Mali. Bago ang operasyon ng militar, sinabi ng mga separatista mula sa Azawad Liberation Front o FLA na naharang nila ang isang malaking hanay ng mga sasakyan ng militar ng Mali. Kasama umano rito ang mga tauhan ng Africa Corps ng Russia at mga lokal na milisya na kaalyado ng pamahalaan. Dahil sa pagharang, pansamantalang naputol ang ruta ng mga supply at karagdagang puwersa patungo sa base militar ng Anefis. Gayunman, nagbago ang sitwasyon sa sumunod na magdamag. Kinumpirma ng mga separatista na umatras sila mula sa lugar matapos ang matinding bakbakan. Ayon sa pahayag ng militar ng Mali sa account nito sa medyang panlipunan, matagumpay na nakarating sa Anefis ang isang malaking hanay ng mga sasakyang nagdadala ng karagdagang puwersa at supply mula sa Gao sa kabila ng mga pananambang ng mga armadong grupo. Sa opisyal na ulat, sinabi ng militar ng Mali na sa loob ng 24 na oras ay nawasak umano nito ang 12 sasakyang pandigma ng mga kalaban.
Sinabi rin itong halos 100 armadong mandirigma ang napawalang kakayahang lumaban sa pamamagitan ng magkakaugnay na operasyon sa lupa at himpapawid. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang mga bilang na inilabas ng militar. Sa panig ng FLA, nagsalita ang tagapagsalita nitong si Mohamed El Maulud Ramadane. Kinumpirma niya ang pag-atras ng kanilang mga puwersa, ngunit iginiit na isa lamang itong taktikal na hakbang upang makapaghanda sila para sa mga susunod na labanan. Sinabi rin niyang hindi lamang militar ng Mali ang kanilang nakalaban, kundi maging ang ilang puwersa mula sa mga kalapit na bansa. Ayon pa kay Ramadane, 5 mandirigma lamang ng FLA ang nasawi, habang 10 ang nasugatan sa bakbakan. Iginiit din niyang nagtamo umano ng maraming nasawi at nasugatan ang panig ng pamahalaan, kabilang ang mga tauhan ng Africa Corps ng Russia. Wala pang inilalabas na opisyal na bilang ng mga nasawi at nasugatan ang militar ng Mali. Isa sa mahalagang pag-aangkin ng FLA ang sinasabing pagtulong ng mga puwersang militar ng Niger at Burkina Faso sa hukbo ng Mali upang mabasag ang pagkubkob sa Anifis. Ang tatlong bansang ito ay pinamumunuan ng mga pamahalaang militar at nagkasundong magtulungan sa usapin ng seguridad. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang sinasabing direktang pakikilahok ng mga puwersa ng Niger at Burkina Faso sa labanan. Hindi pa rin malayang napatutunayan ng mga independiyenteng mamamahayag o ahensiya ang mga pahayag ng magkabilang panig dahil sa layo at panganib sa Hilagang Mali, nananatiling mahirap makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa lugar ng labanan. Dahil dito, maingat na sinusuri ng mga pandaigdigang tagamasid ang mga ulat mula sa militar at mga rebelde. Nagsimula ang pinakahuling paglala ng labanan nang salakayin ng FLA ang ilang bayan sa hilagang bahagi ng Mali, kabilang ang mga lugar malapit sa estratehikong lungsod ng Gao. Layunin umano ng operasyon na ihiwalay ang kampo ng Anifis mula sa mga ruta ng supply at pahinain ang presensiya ng pamahalaan sa hilagang rehiyon. Bago ang operasyon noong Biyernes, nakaranas ng matinding kabiguan ang militar ng Mali. Ang unang hanay ng mga sundalong ipinadala upang basagin ang pagkubkob noong nakaraang linggo ay tinambangan ng mga rebelde. Naglabas ang mga separatista ng mga larawan sa medyang panlipunan na umano'y nagpapakita ng isang bumagsak na helicopter at mga nasunog na truck ng militar. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong konteksto ng mga larawang ito. Matagal nang nahaharap ang Mali sa magkakasabay na banta mula sa mga militanteng may kaugnayan sa Al-Qaeda at Islamic State, gayon din sa mga separatistang grupo sa Hilaga. Matagal nang nakikipaglaban ang mga separatista sa pamahalaan upang magtatag ng isang malayang estadong tatawaging asawad sa hilagang bahagi ng bansa. Ang tunggalian para sa sariling pamamahala ng mga Tuareg at iba pang grupo sa Hilaga ay nagdulot ng matinding kawalan ng katatagan sa Mali. Bagamat nagkaroon ng mga kasunduang pangkapayapaan noong mga nakaraang taon, muling sumiklab ang mararahas na sagupaan matapos mabigo ang mga panig na mapanatili ang mga kasunduan. Nagbigay daan din ng paghina ng kontrol ng pamahalaan upang mapalawak ng mga ekstremistang grupo ang kanilang impluwensiya sa ilang komunidad. Noong Abril, magkatuwang na inilunsad ng FLA at JNIM, isang grupong kaanib ng Al-Qaeda, ang isa sa pinakamalulubhang serya ng pag-atake sa Mali sa loob ng mahigit isang dekada. Sa mga naturang pag-atake, pinaslang ang ministro ng Depensa ng Mali na si General Sadio Camara sa kanyang tahanan. Nakuha rin ng mga armadong grupo ang kontrol sa ilang mahahalagang bayan sa Hilaga na nagdulot ng matinding presyur sa pamahalaan sa Bamako. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ang Mali ng pamahalaang militar sa ilalim ni General Assimi Goïta. Nakuha ng militar ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kudeta noong 2020 at 2021 sa gitna ng malawak na kawalang kasiyahan sa lumalalang seguridad at pamamahala ng dating pamahalaang sibilyan. Nahaharap ngayon ang administrasyon ni Goïta sa matinding pagsubok habang dumarami ang mga pag-atake at lumalawak ang mga lugar na pinagtatalunan. Hindi nag-iisa ang Mali sa ganitong suliranin. Nakikipaglaban din ang mga kalapit nitong bansa na Niger at Burkina Faso sa mga armadong grupong ekstremista na aktibo sa rehiyon ng Sahel. Dahil sa magkakatulad na banta, ang tatlong bansang pinamumunuan ng mga pamahalaang militar ay nagtatag ng isang alyansa upang magtulungan sa seguridad at pagtatanggol sa kanilang mga teritoryo. Isang malaking pagbabago sa heopolitika ng rehiyon ang naganap ng talikuran ng Mali, Niger at Burkina Faso, ang ilan sa kanilang dating kaalyadong kanluranin kabilang ang Pransiya at Estados Unidos. Sa halip, pinalawak nila ang pakikipagtulungan sa Russia upang labanan ang mga militanteng grupo. Nagresulta ito sa pagpapadala ng mga tauhan ng Africa Corps, isang puwersang paramilitar na kontrolado ng Ministeryo ng Depensa ng Russia.
Ang Africa Corps ng Russia ay pumalit sa malaking bahagi ng papel na dating ginagampanan ng Wagner Group sa Mali. Nagsisilbi itong mahalagang katuwang ng hukbong malian sa pagsasanay, pagpapayo at mga operasyon laban sa mga separatista at militanteng grupo. Bagamat nagdala ito ng karagdagang puwersa at kagamitan, nagdulot din ang presensiya nito ng pagkabahala dahil sa mga akusasyon ng pang-aabuso laban sa mga sibilyan. Sa kabila ng pagpasok ng mga puwersang Ruso, sinabi ng ilang eksperto na patuloy na lumalala ang kalagayan ng seguridad sa Mali. Umabot sa mataas na antas ang bilang ng mga pag-atake ng mga militanteng grupo. Nahaharap din ang mga puwersa ng pamahalaan at mga mandirigmang Ruso sa mabibigat na paratang ng pagpatay at pang-aabuso laban sa mga sibilyang pinaghihinalaang nakikipagtulungan sa mga rebelde. Ang sinasabing tagumpay ng militar ng Mali sa pagbasag sa pagkubkob sa Anefis ay isang mahalagang hakbang para sa pamahalaan. Gayunman, malayo pa ang tatahakin bago makamit ang tunay na kapayapaan sa hilagang bahagi ng bansa. Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng pamahalaan, mga separatista at mga ekstremistang grupo, ang mga karaniwang mamamayan ang patuloy na nahaharap sa pinakamabigat na epekto ng kaguluhan.